ay naniniwala na bawat isa sa atin ay may kaluluwa. Yung mga komunista na yan, hindi nila ina-admiti na may kaluluwa ang tao, kaya parang manok na pinapatay yung mga tao. May lumapit sa amin, may nag-report sa amin na about the presence of grave site in this area. Sa clothing lang. Baby brother. Paano rin? May mga... Five, 8, 10. Dito ka, parang makailan mo. Pinatay nila ang tatay ko at saka kapatid ko. Gusto ko, pag nakita ko yung mga MPA, gusto ko pumatay sa kanila. Pinakain pa naman sila sa tatay ko, tapos dinala nila. Pinatay. So ate, Kapatid mo? Sino mo? Ako, sir. Kapatid siya. Siya lang po yung na-identify. Sa damit, ma'am. Oo. Kilala ko ang damit. Bakit kung araw ba nahuli siya, nakita mo? Nakikita ko. Oo. Ano kwento mo? Pakikwento. Ako paghuli, ang sige padapa ng isang na ako. Hindi ako gapos. Ang damit, and as a part of the examination, it involves whether there has been an injury before he died or what could be the cause of death. Some of them were tortured, some were stabbed, some were hacked. Dati, Leonardo, ano? kasapi ako sa samahan ng Bagong Hukbong Bayan. Ano po nakita nyo? Nakita nyo, nasaksihan nyo yung mga Yung pagkatay? nasaksihan ko noon sa pangyayari ng panahon ng BD, sabi nila, linisin daw ang organisasyon dahil marami na nakapasok na naka-infiltrate sa organisasyon. Ang nakita ko noon sa pangyayari, tinorture ang hinuli nga tao. Pag kuan sa pag-aresto sa tao, gipadapa gitiunan sa pusil. Tapos gigapos. Pagdala na sa area nga dito sila madesisyonan, pareha din nga lugar nga niatin ni ang nakalubong. Pag torture sa tao, padupa, gipahigda sa juta, ginapos ang kamot og tiil, tapos sinuntok, patid, tapos naglikit og plastic, kining silupin, gisindihan ang silupin, gipato sa lawas sa tao. Saksyan actual dito, pero alam ko yung nangyari dahil nakita ko yung order eh. Ang nag-order ito, yung taga front committee. Pero ang order talaga nga ako, ang galing sa central committee. Kasi si Maria Sison, si Luis Alandone, saka si Saturo Campo. Si Maria Sison, Luis Alandone at saka si Saturo Campo. Perhaps the words gruesome, animalistic, barbaric are not even enough to describe what you have seen. That is why your armed forces of the Philippines and the officials of this land, national and local, are even more determined now to end this cruelty and oppression of the New People's Army. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, we are gathered here to bless the skeletal remains and to pray for the souls of all those persons
who are buried here, as a great sign of our sympathy for the loved ones and relatives of the victims. Let us join our hearts and minds in prayer and reverence to the Lord our God, so that God, in His mercy and love, forgive their sins and welcome them into His heavenly kingdom. Give our beloved veteran peaceful rest in this grave until that day when you, the resurrection and the life, will raise him up in glory. Then they will see the light of your presence, Lord Jesus, and the kingdom where you live forever and ever. Amen. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him and inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, is not even 50% of what was in the meantime killed in sa crossfire by the AFP. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera Group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno, di ba? Sa inyong pananaw, ano yung pinaka-importanteng legacy ni Mr. Marcos sa Pinakamagandang legacy ni Marcos, hindi kayo maniniwala, pero ang martial law that made real, this nation will be great again. It was martial law, during martial law, that ensured our freedom, our justice, our democracy, our human rights, and our sovereignty.